Para sa akin kasi, ang lahat ng problema, kung yan man ay sa sistema ng eleksyon, o kaya yung pagnanakaw, korupsyon, o kaya problema sa turismo, nandyan yan, na ang kapangyarihan ay nasa atin sa 2028. Tama. Hindi naman natin kailangan, ewan ko ba, magpapatalsik ba tayo mga tao ngayon? Ang kapangyarihan natin, we exercise that in 2028. Kung tama ang ating mga iboboto, wala lahat ng problemang yan. I agree. So Yan. that's why ang talagang takeaway ko sa episode na to, number one, like I always say, voter education. Yeah. So magsisimula talaga yan sa pag-educate ng voters natin. Dapat So hindi educational talaga- system. Para mas marunong tayo bumoto. Informed yan. voters tayong lahat. Lalo na ngayon, Gen Z is proving to be very strong. So mas informed na sila mag-decide ngayon. At saka nakita nyo naman po yung resulta. Sa kakaunting pera na pinamudmud nila, bilyon-bilyon, daan-daang milyon ang kapalit ng pagnanakaw nila. Kaya kung ibebenta nyo uli ang ating bansa, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Ako talaga, ang kailangan ipasa rin yung anti-dynasty law. Para Yes, maging yes. progressive tayo. Tapos dapat talaga hindi tayo matuwa sa 10,000 na binibenta natin yung boto natin. Voters education and the anti-dynasty law. I think there's a chance for us talaga na umasenso. Kaya very exciting pagdating ng 2020. Yung tamang bersyon. Tama! Yung tamang version. Hindi itong version na to. Oo, Kasi ito kahit ayunan to, Mapasa. pangit. Parang tinuldukan lang nila yung Parang nangyayari. second degree lang. Illegalize lang. Oo, dapat mas maging mahigpit talaga sila, di ba?